Samantala, matapos ang isang taong pag-upo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang kalihim ng Department of Agriculture o DA, bumaba na ito sa pwesto at inilipat na ang kanyang posisyon sa presidente ng Frabel Fishing Corporation. Sa kabuuan ng balita, tunghayan sa aking report. Buong puso ko pong tinatanggap ang hamon ng ating mahal na Pangulo na maglingkod bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Formal nang nanumpa ang business tycoon na si Francisco Kiko Chu Laurel Jr. bilang bagong kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Yan ay matapos personal na ianunsyo at italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chu bilang kalihim ng departamento. Ayon sa Pangulo, kumpiyansa sila sa kakayahan ni Chu na matutugunan nito ang pagiging kalihim ng DA dahil subok na raw ito sa pagseserbisyo sa sektor ng agrikultura at kaya't naiintindihan raw nito ang ilang kinahaharap na problema sa nasabing sektor. We have found somebody who understands very well the problems that agriculture is facing. We are confident, Secretary Kiko and I are confident that we have a fair understanding, a good understanding of what it is that needs to be done. What are the problems? Nangako naman si Secretary Chu na ang kanyang mga ipatutupad na programa sa agrikultura ay alinsunod sa adhikain ng administrasyon ni Pangulong Marcos, gayon din ang pagpapatuloy sa mga nasimulan nito. Bilang kinatawan ng Pangulo, layunin ko na ipagpatuloy ang kanyang mga adhikain at programa sa sektor ng agrikultura. Sa mga darating na araw, ilalatag ko sa inyo ang mga plano ng kagawaran ng agrikultura in coordination with our President. Isa rin daw sa pagtutuunan ni Chu ng pansin bilang kalihim ang modernisasyon sa sektor ng agrikultura. Pagtiyak ng masaganang ani para sa mga magsasaka, masustansyang pagkain na mabibili sa mga pamilihan, makatarungang presyo ng mga pangunahing bilihin at kapakanan ng mga mangingisda at magsasaka upang masuklian ang kanilang pagod at sakripisyo. Kabilang din sa inaasahan ni Pangulong Marcos kay Chu ang iba't ibang sistema at estratehiya na gagawin nito para masolusyonan ang climate change. Binibigyang diin din ng punong ehekutibo ang importansya ng pakikipagtulungan ng pamahalaan sa mga pribado at pampublikong sektor. Sa kabila niyan, nagpahayag naman ng reaksyon si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro hinggil dito, kung saan sinabi niyang political payback lamang daw ang nangyari sa pagkakatalaga kay Chu. Malaki raw kasi ang naging papel nito sa kandidatura ni Pangulong Marcos noong nakaraang halalan. Samantala, bago pa man matalaga si Chu bilang DA Secretary, kasalukuyan na itong nagseserbisyo sa sektor ng agrikultura sa loob ng 30 taon. Kasalukuyan kasi itong nakaupo bilang presidente ng Confederation of the Philippines Tuna Industry, Chairman ng Processing Sector Bangus Council of the Philippines, Director ng Inter-Island Deep Sea Fishing Association, Chairman ng World Tuna Purse Organization at Presidente ng Frabel Fishing Corporation. Iba't ibang posisyon din ang kanyang hinawakan na nakapaloob sa nasabing sektor. Para sa UrTV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.